pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-malitang pera para sa impeachment? VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila Na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? sa Paldo. Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ito ay papunta sa Aguado and all. Sino? Yung chat group na sinasabi kanina, ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, nag-deliver kami ng ganito sa ganyan, no? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Salvi ko lang ang nag-deliver. No? So, sinashare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders ay yung administrator ng chat group. Kasama dyan, yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Salvico. At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na kontraktor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or binubulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito, Ayan o. makikita nyo yung portion na ito, krinat ko lang, tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya, nakuhanan nung nagpicture, no? So, alam nila na pera. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila itatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito? Dahil din lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salut po sa inyo lahat. Kayo po ba ay nakahanda na umarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa bahay. Para sa bayan ng mga mayan, ayaw natin ng Pilipinas. Can we have Sir Attorney, last next question questions, po. please? Last 3. Sa Ronda Balita Nasyonal, Manatee Iskoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, kailan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sa sampahan. Ito po kung saan gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig.
Kung may ganun kayong plano. Ang nasabi ko po kanina, handa kami makikooperate sa gobyerno. Alin-ayon siya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government. Ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nakaroon. No? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dinedeliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kami makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Huwag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Odessa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng gano'n. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi ito na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabing government and the state? Or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-malitang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Paldo. Sa Townhouse, Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Parang nagbalik-balik ang yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi, lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorneys, sundutin ko rin po yung tanong ni Ma'am Eden po.
Kasi mismo si Zaldico po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano po. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yun? Ay, si Sir nakangiti. Yung po bang release ng perang yun, para sa specific na yun? Sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang, naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. All. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano yun, katulad ninyo, galing din ako dun sa serbisyo. At sa kabilang dun sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was intertrained or he is intertrained. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Attorney, pinakalas ko, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung instance na lumabas sila ngayon at bakit ngayon na. Hello. Good morning mo. Ako po si Johnny Buduan. Ganito pa kasi ang nangyari sa yung mga nung kami ay nasa kay Boss Saldi and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ano is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas ko yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nataw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napatutusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapanood ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin
para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa nating gobyerno. Maraming salamat. Sana isa din po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Noong si PRD po ang nakaupo. Noong si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyeta, mga rapist na yan, mga adik. Lumantad na lang ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Yun lang po. May makita po ba kung narinig sa dahil ng administration na gagawin? Wala po. Thank you. Last. Hindi ka record. Ang dami lang yun ah. Last. Pang-cleaning statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Last. Papakantayin natin ang ating mga Marines. Okay, pare, sino yung ranger ka? Pero kakanta po muna sila ng bayan ko. Yun po ang request ng mga kasamahan ko. Kapag katapos nito ay gusto nilang kantahin ang bayan. Okay? Sinong mag-uisa? Dong, pupudong. Salute.